Network Entertainment. Ayun. Welcome sa Season 5 ng The Red Door Podcast PH. Paps. Sorry. Hindi, ano kasi ako eh. May ano kasi ngayon, may ano kasi ako ngayon, may curse, kaya hindi ako masyado makahabol. So, Oo, pero tama ka, Paps. Season 5 na nga ngayon ng The Red Door Podcast PH. So kapag every time na panibagong season, meron tayong panibagong ino-offer sa ating mga masugid na taga-subaybay. Yes. Ano nga ba yung bago na i-offer natin ngayon? Oo, pero bago natin sa kanila yan ipakita, siguro maganda magbasa muna tayo ng mga comments mula sa ating Spotify channel at sa ating YouTube channel. Ano babasahin mo? Spotify o YouTube? YouTube ako. Sige, ako sa Spotify. Okay, una ka na. Meron ka na dyan? Oo, meron na ako dito. Kasi nung previous episode, siguro episode 24, na ano ko di ba? Parang na ano ako nahuli ako ng rage bait eh. Bigla ako nahack ako eh. Nagwala yung sarili ko sa live eh. Pero hindi, sinabi ko lang naman sa loobin ko, pero after nun, kasi nung chinek ko ulit yung episode natin na yun, sobrang dami kong nabasa ng mga magagandang comments. Oo. As in, parang naisip ko tuloy na hindi na ulit ako may inis or magagalit. Hindi na lang natin papatulan yung mga bashers na nagko-comment sa ating channel. Kasi sobrang dami ng magagandang comments. Hindi na ulit ako magagalit. So imagine niyo ako si Jesus after nung nagwala sa temple. 'Di ba? Jamie Sus. Oo, parang sabi niya hindi na ulit siya magagalit. Anyways, hindi ko mababasa lahat pero gusto ko lang magpasalamat sa inyo lahat sa mga nice at saka sa mga wonderful tonight, sa mga wonderful comments na sinasabi nyo kung bakit gustong-gusto nyo yung The Red Door Podcast. Susubukan namin isa-isahin lahat ng mga comments nyo dito pero as of now, pipili lang muna ako ng ibang babasahin ko rito. Okay? So, umpisahan ko na dito habang naglilikod yung camera ko. Sabi ni James Late Soro 6574. Yun yung charm ng podcast nyo kaya ko kayo nagustuhan simula pa lang. Kasi sobrang gaan lang, parang magtotropang nagkukwentuhan habang nagiinuman. If hindi gets yung vision, meaning this podcast is not for you. So scroll and look for another na bet mo. Tama. Kung hindi mo nagustuhan, hindi ikaw ang target audience. Tapos meron naman sabi ni Penguin _15. Ito yung gumagawa ng art natin, Paps. Tama. So wholesome. Shout out sa'yo, Penguin. Shout out sa'yo, Penguin. Isa pang gumagawa ng art natin si Dinan Patas. Rock and roll. Yan ang favorite niya sabihin. Si Penguin _15 sabi niya, so wholesome. Kayo po ang first podcast na pinapanood ko na hindi na rated style. Episode 1 pa lang from season 1, na-hook na po talaga ako sa usap-usap style. Keep grinding mga titos. UFO or alien topic naman po. Sige, UFO naman. Anong gusto mong UFO? Yung lumilipad o yung gulay? Kasi marami akong kwento sa Ito ano basahin ko yung gulay? UFO. Anyways, ito si Dara _Constantino. Galit na galit si Dara. Kasi isa to sa mga solid talaga nating follower eh. Parang yung mga since day 1 yan. Ilalaban talaga tayo nito hanggang till death do us part. Sabi, Iana, anong gagawin nila dito? Magluluto? Maglalaba? Kaka-FB mo yan, Iana. Podcast to podcast. Hello. First time mo ba? Gigil mo ako. Ha ha ha. Alangan tumambling ang mga titos dito or tumunga nga. Buhahaha. Gigil mo ako. Sabi naman ni thank you so much Dara Constantino. Sabi naman ni Gian Christian Fermin 5623, next time wag na lang pansinin yung mga ganyan kasi yung mga haters na ganyan, fans lang din yan na gusto ng engagement from you. Ayun, nagtagumpay naman sila kasi napansin nyo na sila. Oo nga tama. So hindi na lang natin sila papansinin. Pero yung kasi wala. Pero Paps, before tayo mag-proceed sa mga next na mga comments, gusto ko lang pala i-shoutout kasi live recording to. Nandito si Cypher, si Ayan Tosho, tsaka si Abs. Hindi ko alam kung sinong Abs to eh.
Si ano Si yan? Abby Si ba to? Abs Vegan Longganisa. Kasi sabi niya, hello, hello, finally. Kasi Okay. oo, Si kasi Vegan Longganisa. kasi gusto niya talagang makapanood ng live. Tapos ito na lang ulit. Ito na yung perfect time na nakapanood siya ng live. Gustong-gusto niya makapanood ng live. Tayo gustong-gusto natin ng Vegan Longganisa. Baka naman. Sa true. Ayun, ako magbabasa ako. Siguro 3. This is from Spotify. Sabi ni Cherry, we will support you all the way mga titos. Gusto namin yung mga topics nyo as well as the 90s POV and pang open mic na jokes. Na-pressure ako dun sa pang open mic na jokes. Ayun. Tas ito, galing kay R_A. Hello po, silent listener po ako at gusto ko po ng horror pero matatakotin po ako kaya hanggang horror podcast lang kaya ko. Hindi ko po kaya ng horror movies. Nakakatuwa po ang mga side comments at jokes nyo po at gusto ko po ang style ng pagkukwento nyo po. Hindi po ako fan ng sobrang sound effects at voiceover na doon ako natakot kaysa sa story. More power and content po. Try ko po mag-send ng story kapag hindi na busy sa work. Thank you po. Maraming salamat R_A. Abangan namin yung kwento mo para ma-share namin dito. Kaso ang mahirap niyan, Paps, paano pala pag nalaman nila na yung season 5 is voice over na. Ay, voice acting na. Ayun na, wala na. Hindi na sila makikinig. Pero hindi, syempre, ikikeep namin yung original na formula na ginagawa namin. Tapos, magsasama kami ng mga ibang, formats para matry din. Tingnan natin kung mag-work. Ayun, tas last, ito galing kay Vanity Dump. I've been listening to this podcast since 2023. Actually, sa YouTube ako nag-start din. Pinakatumatak sa utak ko yung mag-asawa na naghuhulihan na nasilip na ang creepy ng babae. Ito yung kinuwento mo ata. Picking Wife. Galing sa Reddit. Hindi kasi siya original kaya Picking Wife. Picking Wife. 7 days ata ako. Ha? Same sa Picking Duck. Oo. 7 days ata ako di nakinig sa inyo noon dahil mag-isa lang ako sa accommodation sa Qatar. Pero ngayon, updated at naiinip na talaga ako mag-antay ng upload. Sana everyday na po, please ang upload. Thank you so much. Maraming salamat, Vanity Dump, sa support sa The Red Door Podcast PH. And ingat ka dyan. Kung nandiyan ka pa sa Qatar, ingat ka dyan. And pasalubong Charot. Hindi, yun lang yung yung binasa ko for now. Babasahin namin yung iba sa mga susunod na episode. Pero, ayan na nga. Bakit walang oras yung recording natin ngayon? Hindi ko alam. Meron sa akin. Sa akin na, okay. Sige, sa akin lang. So, ayun. Nagpasa ba tayo dun sa mark? Oo, 7 minutes na. Ayan, sige. Siyempre, sabi nga namin kanina, since bagong season to, meron tayong bagong i-introduce sa podcast na to. Ano nga ba to, Tito James? Hindi ako ready magsabi kung anong meron. Basta kasi alam ko na maraming may gusto sa inyo na muli siyang makita. Marami nagre-request and based dun sa mga previous comments sa aming mga previous episodes, gusto nila. Sa totoo nga, nagkaroon na ng part 2 pero ang dami pa rin nagre-request ng part 3. So naisip namin na isama na siya. Isama na siya dito sa may The Red Door Podcast. So, without further ado, partner, ito na ang ating panibagong tita na si... Grabe, hindi ko pa sure kung tita talaga yung papatawag. Pero siya na yung bagong co-host ng The Red Door Podcast PH. Bakit, Paps? Tayo nga, tito tawag natin sa sarili natin, 25 pa lang tayo. Sa bagay. Ako pa 25 pa lang. 20. Ayun, wag na nating pagantayin yung mga nakikinig. We would like to formally announce yung bagong host ng The Red Door Podcast na si... Tita Prey. Hi, Prey. Hello. Ano masasabi mo doon? Grabe, hindi ako parang kinabahan ako maging tita. Bakit? Di parang first time ko to. First time mo ba? Kamusta ka naman? Okay naman. Actually, excited ako. Kasi? Kasi co-host finally. Last time lang guest ako. Okay, nice. Maraming salamat talaga, Preya, kasi pinagbigyan mo kami.
So tuloy-tuloy na ba to? Buong season 5? Pag-isipan ko muna. parang, parang hindi pa ako sure. Sabay ganun eh. No? Di bale, pasabihin natin sila. Wag nating Oo. i-reveal sa kanila kung magiging mainstay ka na ba or magiging pasulput-sulput lang. Pasabihin natin sila para lagi nilang aabangan yung mga susunod na episode sa The Red Door Podcast page. Anyways, familiar ka naman siguro sa ginagawa namin ni Tito Ian, no? Actually, hindi. Oo, salamat. Salamat. Hindi, joke lang. Medyo naman, medyo. Yun, nice. So, ganito. Ayan pala, bago ka mag-proceed Paps, may bagong sumali din sa live recording natin. Shoutout sa'yo, Bob. So may 4 tayo na naka-live kasi medyo late na rin tayo nag-start. Hindi ko lang anong oras na ba? Bakit mag-iba yung oras ko di? Oh my God, anong nangyari sa PC ko? So si Cypher, ayan Tosho, si Abs, tsaka si Bob. Hi, shoutout sa inyo. So yan. So, paano tayo mag-umpisa? Sino yung unang magbabasa ng kwento? Bato-ba topic. Bato-ba topic. Maibataya. Oh, paano tayo magbabato-ba topic, Pre? 3 tayo. Kung sino yung pinakatalo. Si Pre, ayan. Alam ko na, maiba tayo. Ano? May iba tayo. Maiba. Panibagong sign na naman na mayaman si Pre. Hindi niya alam yung mechanics ng bato-ba topic. Akala niya Alam ko hindi kailangan nyo na mag-adjust sa mga sa mga paano nyo ginagawa yung bagay-bagay kasi nandito na ako. So, game. Akala niya pwedeng 3 yung bato-ba topic. Akala niya pwede. Ano, game? Ayan. Sige, pakita na lang. Ganyan or ganyan ha. Oh, sige. Okay, sige. Okay. Meron Okay. na ako. 1, 2, 3. Uy! Iyan, nakaganto ako. Oo, nakaganito ako. Ang daya ang putik. Isa pa ulit. Feeling ko si Tito James. Sige. Kasi, Wala ka naman choice pag natalo si Pre, mauna pa rin tayo eh. Oo, kasi babae siya eh. Lagi siyang tama. Oo nga. Okay, game. Kaya nga inamin ko na lang yung defeat ko eh. Ito. Ang ikukwento ko sa inyo ay may titulong Lana. Pre, familiar ka ba sa Lana? yeah, nakwento siya sa akin ni mommy before. Ayun yung di ba, parang kahoy ba yun? Or it can turn into oil, right? Tapos nakakuha siya dun sa special puno. Oo. Iba-iba kasi yung iba-iba kasi yung Lana per probinsya, pero ako, ang pagkakaalam ko sa Lana is yung oil siya na merong mga something sa loob, like yung sinasabi mong part ng puno, tapos siya, kumukulo siya kapag may aswang sa malapit. Yeah, I have that. Parang tawag dito, bawal mo kasi siya dalhin every time. Like, dapat pag may Lana ka, for example, pupunta ka sa mga new places, ganon. Like, you can bring some. Pero, for like, business owners, hindi siya dapat laging kinikip. Kasi, yung Lana kasi, parang siyang repellent. Parang pinapalis mo yung mga lock people, parang ka nagiging invisible. So, recommended lang siya for travel. Tapos kumukulo siya kapag may danger. Yung yung Lana mo, meron pa? Lana. O Lana? Ay, shit. Hindi ako prepared. Sorry. Ako ang alam ko Paps na Lana, yung kumanta ng Summertime Sadness eh. Oo. Si Lana Del Rey. Oo. Ako naman Malibu Nights. Lainey yun eh. Ay, Lainey ba yun? Sorry. Okay. O game, ikwenta mo na yan. Hindi, anyways, ang pagkakaalam ko rin sa Lana, Paps, hindi siya nauubos. Na parang after niyang kumulo, kunwari, laging puno pa rin yung laman niya. Kaya hindi ko alam kung bakit siya tinawag na Lana. Anyways, ito yung kwento tungkol sa may Lana. Lanang katapusan. Oo, pwede, tama. Again, this was told to me by my grandfather. We had plenty of aswang and elemental stories, but no ghost, since we really are not sensitive to such. This happened to a friend of Lolo way back 1950s in Negros Occidental. Again, as I have said in my earlier stories, my lolo was from there.
Paps, sa Negros daw to nangyari. Question lang, ano ang tawag sa mga tao na nakatira sa Negros? Huwag kang tumawa, seryoso ko. Negrense? Di ko alam. Correct, Negrense. Neto Negrense? ko lang, yes, correct, Negrense. Neto ko Ay, lang din nako, nalaman. Neto ko lang din Makakancel ka nalaman pa. Dito ko lang nalaman nung naggawi ako doon. Kaya, kasi di ba parang kunwari, pumunta ako sa Negros. Parang gusto kong batiin yung mga tao na nandun eh. Gusto ko sabihin, what's up? What's up, mga What's Negrense? up, Diba? Negrense? O yun ang pinaka-correct term. What's up, mga Negrense? Diba? This happened to a friend of Lolo way back 1950s in Negros Occidental. Again, as I have said in my earlier stories, my lolo was from there. His friend was also from Negros. Went to Manila, then back to Negros again. Pagka-uwi niya sa Negros, nakipag-inuman siya sa bahay ng kabarkada niya rin, and that time, he brought with him his lana. This one na kumukulo kapag may aswang na malapit, not the other one na may herbs na pangontra. Kararating niya lang sa bahay ng kabarkada niya at kauumpisa pa lang ng inuman, he felt na basa ang front pocket ng pantalon niya where he had put the lana. At napapansin niya rin na panay ang kamot ng kabarkada niya na may-ari ng bahay. Sa balkon ng bahay sila nagiinuman. Nagpaalam yung kabarkada niya na papasok sandali sa loob. Bali yung kabarkada niya daw, Paps, ay yung owner ng bahay kung saan sila nagiinuman. That time, sinabi na niya sa ibang kabarkada niya na may aswang nga daw sa malapit dahil umawas nga yung lana niya. Doon, sinabi sa kanya na aswang na yung isang kabarkada nila, which is bago pa lang, meaning kahahawa pa lang. Pinayuhan siya ng mga kaibigan nila na umalis na. That lana serves as signal na may aswang sa malapit, but it also provokes them. Kaya't di dapat nagdadala ng lana, especially kung walang alam. Dali-dali siyang tumalon sa balkon at tumakbo sa kalsada. Ilang minutes na siyang tumatakbo until naramdaman niya may humahabol sa kanya na baka o malaking baboy. Hindi niya alam kung ano talaga dahil sobrang dilim sa paligid at walang mga street lights dahil nga 1950s pa ito. All he knew was hinahabol siya ng malaking hayop dahil nadidinig niya yung bigat ng yabag nito. Ang ginawa niya habang tumatakbo, isa-isa niyang hinubad ang mga damit, kagaya ng jacket niya, ng pants at t-shirt. Pagkatapos nito ay tinapon niya ito sa daan. Tumalon sa gilid ng kalsada at dumapa. Nakiramdam siya. After ilang minutes, nawala na yung humahabol sa kanya. He waited for sunrise bago siya umalis sa pagkakadapa at umuwi. I asked my lolo kung bakit hinubad ang mga damit. He had no particular answer. All he said was, sumpa yun. Pinadala ang story na ito ni Ice sa may ating friendly Facebook page, which is ang Spookify PH. So yun. Akala ko naman, Paps, kaya niya hinubad yung yung damit niya is para hindi Gahaplas? masundan yung scent. 'Di ba? Para hindi masundan yung scent. Ah, Ikaw, ano bang 2 cents mo doon? Pre. anong masasabi mo doon, Prey? For me kasi parang yung encounter ko before with Lana, parang hindi lang siya specifically for aswang. Okay, magbibigay lang ako ng quick context. Last time kasi we went to Siquijor. So, yung mom ko, doon niya nakuha yung lana na dala-dala namin. So, my mom told me na parang okay naman, safe naman, but syempre hindi natin alam pa rin kasi it's a new place, tapos madami ding stories doon. Yung mom ko, mas madami siyang alam sa mga ganitong klaseng bagay, mga elementals. So, yung encounter ko kasi nung time na yun, kumulo yung lana, yung dala-dala naming oil, and then binigyan ko tig-isa sa mga team ko. Parang
not because of aswang. But naka-encounter kami ng witch. So, for me kasi, witch, yeah, parang, witch, like, nagba-black magic and everything. So, for me, madami siyang nade-detect. So, medyo gets ko yung sender na, alam mo yun, like, kapag hindi ka talaga familiar with Lana, kasi medyo strong siya eh. Like, hindi natin alam if ano yung pwedeng ma-detect. Yeah. Mm. Madami siyang like power for me. Like nung nakita ko din yung parang oil na yun, sobrang sama ng pakiramdam namin. Like nagsabay-sabay kami. Then naglagay lang kami ng konti, then we felt like a little bit better after that. So ang dami niya talagang uses. Kaya sabi nga ng mom ko, parang every time na ginagamit namin yun, sinasoli namin sa kanya. Pero Nung tama ka. Nung nakaraan, Paps, may kumulo din, di ba? Kumulo yung ulo mo Oo. dun sa mga battles. Kumulo yung dugo ko. Lana. Napikon na. Anyways, tama ka nga pre, nabanggit nga na parang bukod sa pagiging bukod sa nagsaserve siya as warning na may aswang sa malapit, yung Lana is pinoprovoke din daw yung mga aswang. Kaya Yeah. hindi That's true. Kaya hindi nga daw talaga advisable na magdala ng Lana, lalo na kung hindi alam kung para saan, kung paano nga ba yung gamitin. Nice. Meron At pala saka akong tanong. Di ba Lana, yan yung pinapahid ng mga saan ko ba napanood yun? Yung mga classic na mga aswang or manananggal na films, di ba sila? Naglalagay sila ng Lana sa katawan. Dati iniisip ko, para mahirap sila hawakan. Para madulas. Para hindi sila mahuli. Lana. Oo. Lana yung kalahati niya. Iwan na. Tumakbo na. Pero anyways, ayun nga. Napaka-misteryo talaga ng mundong ginagalawa natin. Ay pre, may idea ka ba kung saan galing yung oil nung Lana? Sabi niya kanina, wood. Parang kahoy siya. Yeah. Kasi madami siyang wala kasi sa akin. I think bawal din siya ipakita. So, okay, not sponsored. Wow. Ito na lang. Hindi, lipstick lang. For example, ito yung Lana. Parang madami siyang nakalagay na iba't ibang materials talaga sa loob. Like, merong mga different branches, ganun. Yun yung nakita ko. Tapos, may certain amoy siya. Pero not mabaho. Like, okay lang. Pero, alam mong may something. Alam nyo, may kwento lang din ako about Lana. Meron akong parang kasama nun. Tapos, sabi ko sa kanya, kasi may nag-comment kanina dito sa chat na bawal daw mahakbangan. Parang kailangan mo siyang i-respect. Kasi, meron ako nakasama before, tapos sinabihan kami ng mom ko na yun nga, ingatan. Tapos hindi niya iningatan. Tapos meron kaming nadaanan na parang puro lang siya puno. Tapos alam niyo ba, nagtumapon yung Lana dun sa bag niya. Tapos parang pagdaan niya nakakita siya ng kapre, which is hindi naman talaga siya nakakakita. So, na-feel ko lang yung droplets ng Lana na dinadaanan namin. Parang naglabasan yung mga elementals. Tapos, first time niya makakita ng kapre. As in. Tapos tinatanong niya ako na nakikita mo din ba? Sabi ko, malamang. Normal. Nakikita ko din. Pero, ayun, yung nangyari sa kanya, dahil nga parang nabastusan sa kanya yung kapre, nilagnat siya nung na yun. Like, nagka-39-40 siya. Ano na yun Counter na yun. So, delikado niya talaga. Ay, takot ako eh. Kaya pag may mga pinapadala na gano'n yung nanay ko, nilalagay ko siya sa, alam niyo yung madaming lalagyan. Especially pag travel. Oo. Di ba sabi mo may amoy siya? Ano yung top notes niya?
Ano ba? Pabango tintukin yan. Cinnamon, earthy, Yan yan, medyo agarwood. cedar. Ano yan? Kumusta performance at si lunch? Parang siyang bamboo. Bamboo Bamboo? smell. Yeah, bamboo smell. Hallelujah. Pero hindi naman, bamboo smell na strong, pero hindi naman mabaho for me. Kasi may mga parang bamboo smell na nakakahilo. Mm. Ang alam ko naman dyan, akala ko rin yan, parang galing sa coconut oil. Yung lana. Parang yan yung alam ko. Tapos parang meron nga akong napanood before na documentary sa Eyewitness, which is something related din sa paranormal. Tapos merong lana na kumulo. Pinakita Paps kumukulo yung lana. Tapos syempre sinusubukang i-debunk sa science na side na nag-trigger daw nung pagkulo is chemical reaction nung oil at saka nung mga nandun sa loob. Kasi nga marami mga nasa loob. May nakita pa nga ako lana na may parang maliit pa na Mama Mary sa loob. Kung chemical reaction, hindi ba dapat kapag naghalo yun, nagre-react or kapag sinshake? Yun, yung pag ganun, syempre naalog or Basta, syempre, pag mga ganyang bagay naman, hiwalay naman lagi ang siyensya at paranormal. Siyensya. Anyway, so yun na nga. Turn mo na, Paps, tapos pagkatapos mo, si Prey na. Ito, teka lang, minabasa ako. Sabi ni Cypher, kaya daw bamboo kasi tatsulok yung mga imahe na nakikita sa mga agimat. Hallelujah kung ganun. Anyway, ito, magbabasa na ako ng ng kwento. Ito. Sinabi ba niya? Ayan, ito. Good day, titos and tita. Siyempre sinama ko na kahit di niya sinabi yon. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo simula pa noong season 1. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang X08. Ano to? Wattpad to . I'm from Valenzuela and currently working po ako sa Quezon City. Ang unang kwento na gusto kong ibahagi ay nangyari noong pandemic. Bare months that time, inaabot ako ng 12:00 ng madaling araw sa opisina dahil sa mga paperworks na kailangang tapusin. Hindi na bago sa amin ang mag-OT ng ganong katagal. At sa bandang huli, ako na lang at si Sir Guard ang natirang empleyado sa floor. Walang kakaiba sa paligid hanggang sa lumabas ako para mag-TR. Pagbalik ko, napansin kong nagiba ang ayos ng mga folders na inaayos ko bago ako umalis. Binaliwala ko lang ito. Dala na rin ng pagod at kagustuhang makauwi. Pagkatapos nun, nagpaalam na ako kay Sir Guard at naghintay ng elevator. As expected, wala nang nakasabay sa elevator pagdating nito. Pero pagpasok ko at pindot sa ground floor, saktong papasara na ang pinto nang may napansin ako sa gilid ng paningin ko. May nakatayong tao sa kaliwa ko. Naka-checkered polo. Hindi ko masyadong maaninag ang muka pero alam kong may kasama ako sa loob. Hindi naman ako madaling matakot pero pagpasok sa elevator, parang nanigas ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko, may inaantay akong hindi ko maipaliwanag. Grabe ang lamig ng katawan ko noon at kahit nakaharap ako sa pinto, hindi ko magawang pumikit ng matagal. Inantay ko na lang na makarating kami sa ground floor bago ako nakahinga ng maayos. Pagbukas ng pinto, parang na-drain ang buong lakas ko. Hindi na ako lumingon. Tuloy-tuloy ako naglakad papunta sa guard at napaupo habang pilit na pinapakalma ang sarili. Doon ay tinanong ako ni Sir Guard kung bakit daw ako namumutla. Nang ikinuwento ko ang nangyari, hindi ko inaasahang parang sanay na sanay siya sa ganitong karanasan. Nagbiro pa siya, hindi naman yan sumasama, nakikisabay lang talaga yan. Simula noon, hindi na ako nagpapaiwan mag-isa. Hanggang dito na muna ang aking kwento, titos at tita. May iba pa akong karanasan na ikukwento sa susunod. Maraming salamat po at more power sa inyo. Maraming salamat sa pag-share ng kwento mo, X08. Parang lang to no? Grabe, no? Hindi ko kaya to. So, sobrang dami talagang experience ng mga guard, no?
Ikaw, Pre, Oo. anong opinion mo about doon na bakit maraming experience ang mga guard pagdating sa paranormal? Kasi, di ba most of the birds parang uh, like from morning to Mm. nighttime talaga sila na nasa entrance building lang. Tapos, sa dami ba naman ang pumapasok every time? Every Mm. day. Parang Mm. feeling ko kung guard ako, matatakot din ako. Kasi hindi mo alam kung hindi mo welcome mo, tao pa ba to? Multo na Mm. ba to? Tapos, especially kapag yung building is a very old building, parang wala lang, like maa-attract talaga nila yun. Oo, no? Na, Nakakatakot naala, yung mga naalala experience. ko tuloy yung video nung guard na nag-trending nung pandemic. Sorry guys, kasi inaatake ako ng rhinitis. Okay lang yun, at least hindi arthritis. Ano, naalala ko hindi ko alam kung napanood mo yun, Prey. Pero baka si Pops Ian napanood niyo yun. Alam niyo yung video nung guard na nag-trending nung pandemic? Yung sa may loob, yung may binibidyoan siya dun sa may classroom tapos lahat ng upuan umaalog. Oo na. Hindi ba hoax yun? Pops, ang hirap niya isipin kung hoax eh. Kasi ang Gusto galing kong nung makita. pagkakastage. Gusto mo makita? Sige. Habang mamaya pag may time, mahanapin ko siya dito sa YouTube tapos ipi-play natin para makita na rin na nung iba nating viewers. Ang hirap niyang Okay. isipin, Pops, na hoax siya since ang hirap niyang stage kung sakali. Bakit paano mo nasabing mahirap i-stage? Wala, na-imagine ko lang na parang engot yung mga nag-aalog ng upuan sa ilalim. Kung sakaling stage siya, mukhang nagaganon-ganon. Mamaya makikita nyo kung bakit. Parang, hindi ko alam kung na-explain na ba yon or na-debunk na ba yon na peke lang yon. Pero ang nakakatawa kasi doon, Paps, yung security guard na nag-upload ng video na yon after mag-trending nung video niya, naging siya, paranormal expert. Naging paranormal expert, naging ghost hunter sa sa YouTube. Anyways, maraming salamat sa ating isa sa nanonood na si D Cypher. Sinend niya ang link at ito mape-play ko. Wait lang guys ipapakita ko sa Sa inyo mga nakikinig sa Spotify, kung gusto niyo mapanood yung video, punta kayo sa YouTube. Tapos, kapag nasa YouTube na kayo, click niyo yung super chat. So ayan guys, yung tabako ko sa bilin. So ayan, pasok natin. Lahat. Grabe, taas yung paintugtog. Kaya nga pupunta ko lang doon sa part na kasi baka masyado mahaba eh. Yan, walang tao dyan guys ha. Tapos yung electric fan sa itaas. Ayan o. Parang may kakaiba talaga dito guys. Yun, kita nyo. Okay, so, yun guys. Ito nyo. Yun guys. Kita nyo. So, grabe yung so, kailangan natin i-off yung grabe, nakakatakot dito guys, sobra. So check natin, pasukin natin guys para kita nyo yung same guys Good. So, ito yung trabaho ko guys. Grabe. Sobrang nakakatakot guys. Ito nyo naman guys yung So ayun lang yung pinaka nung video. So ang tanong, ilang beses niyang sinabi yung guys sa video? Guys. 16 times. Ako 17. Ay, yun pala binilang mo. Pero kidding aside, Pre, ano masasabi mo doon sa video na yun? Well, first time ko siya mapanood, 50-50. Kasi,
Hindi, well, wala, hina-assess ko na si kuya. Hindi, sige, go, Hindi go kasi lang. para kasing, for me ha, if ako si kuya, well, di ko naman siya ini-invalidate, pero mukhang ganun yung nangyayari ngayon. Pag ganun kasi ka strong na yung nangyayari, like yung tipong gumagalaw na yung mga upuan, for me, kahit nga lagi pa rin ako nakakakita, I would run. You know, hindi parang, alam mo yun, oh guys, ito, tingnan nyo to. Parang, well, it could be true, but at the same time, dumating dun sa time na parang hinaharangan na yung pintuan niya. So, it means kasi, don't enter. Pero bakit mo pa rin, alam mo yun, ba't ka pa rin pumapasok? Kung, Ano kasi, kung alam mo yun, o talaga siya, parang dapat hindi ganon. Like, tumakbo na siya, no? hindi naman tumakbo, pero parang like, stay away. Like, huwag ka Mm-mm. mangialam. Ganon. Kasi may nakikita naman ako. Actually, wala dun sa room eh. Nandun sa other side. May nakita lang ako na nakatayo kanina. Pero one lang. So, nagtataka ako, gano'n ka-strong yung entity na yun. It was like a white lady lang naman. A very, like, familiar energy. Nakatayo lang siya dun sa may likod. Basta kapag pinay doon, na-feel ko lang siya. Hindi ko alam kung makikita siya. Pero nagtataka ako, bakit ang strong white lady siya? Paano niya mapapagalaw ng sobrang upuan? So, medyo hindi ko gets yung part na yun. Tapos parang, guys, tingnan natin. Sige, pasok tayo. Parang weird lang siya for me. Mm. Pero sa Yun Nakatayo yung- sa likod. Parang yung nasa likod din ni Tito James dun sa kama, no? Oo. Ayan na naman tayo. Pero sa tingin ko, ito ibahin ko na naman yung usapan para hindi na mapunta doon sa may takutan. Pero sa tingin ko ang reason kung bakit hindi siya tumakbo. Ano kasi monetize na kasi siya eh. sayang yung sayang yung views. Ako, Sayang Paps, yun. tingin ko naman, parang, hindi, kasi medyo may pagkaano din talaga ako. Pagka, ano ba yun, ano nga ba, anong term natin dyan? Yung parang hindi ako naniniwala agad. May pagka-skeptic din ako. Oo. Pero kasi dun sa video, parang, hindi ko alam kung anong klase ng tapang yung kailangan na meron ka para magstay. Katulad ng sabi mo, para magstay pa rin after mong makita ng ganun. Kasi parang gumagalaw siya na walang tao. Oo. So ibig sabihin may something. So paano kapag hinagis sa'yo upuan? Oo. Anong laban mo? So parang ayun. Hindi naman, pero parang hindi ko lang alam kung anong klase ng tapang meron siya or kung ano. Kasi after din, naging ghost hunter daw siya eh. Ikaw ba Oo. nagsabi nun? Oo. Pero ito, sasabihin ko na talaga sa inyo yung paliwanag kung ano talaga yung nangyari doon. Actually, na-provoke niya yun. Na-provoke niya yung mga spirits doon. Kasi, ano ba yung lagi niya sinasabi doon sa video? Guys. Ano yung lumabas? Polter? Guys. Grabe, naniwala ako. Akala ko, yun talaga explanation. Sabi ko, ito, kasabihin na ni James. Ayun, may sinabi pala dito si Cypher. Sabi ni Cypher, naglabas daw si Ninong Guard ng apology video kasi not sure if request daw ng principal ng school kasi in a way parang nasira daw yung reputation ng school. Pero Nasira rep ng school? Upuan yung mga gumalaw ah. Ano sinasabi na nasira yung rep ng school? Ano? nasira yung rep ng school. Hindi na lumalamig. Iyan, may question ako. Ano yan? Sabi Kung mo, tatakutin mo ako, huwag mo ituloy. grabe. Parang ngayon gusto na kitang takutin. Hindi, ano yan? Sige. Hindi, kasi sabi mo, skeptic ka sa mga ganyan. Hindi, I mean, yung lalo sa mga videos, yung parang alam mo yung Occam's razor, minsan parang yun yung nangingibabaw sa akin na parang kung ano yung pinaka-logical na way, kung ano yung nangyayari, parang yun yung iniisip ko na pwedeng possible reason aside from dun sa reason na pine-present nung tao sa dun sa kung ano mang video na yun. So parang kung naisip ko na baka pwede kasi itong gawin din ng ganitong way eh.
Parang katulad nun kanina, dun sa mga upuan, parang iniisip ko na possible siyang i-replicate in a way na man-made. So parang iniisip ko na, okay, pwede kong i-set aside yung idea na something paranormal, pero may part sa akin na mas nagli-lean dun sa scientific reason or hindi naman logical, pinaka believable para sa akin. Kasi siguro part din ng sarili ko na ayoko ma-experience ng ganun, kaya medyo parang sineset aside ko yung idea na yun. Kasi parang inisip ko baka kapag mas naniwala ako na ay ano yan, ganito yan, baka mangyari din sa akin. So ayun. Doon ako magagaling. Yourself, ganun. Parang ganun, parang hindi ko siya naisip na ganun, pero baka ganun nga. Pero may question ako. Naniwala ka ba dun sa episode ko? Hindi, in-explain mo naman. Kaya kami nagtatanong para malaman ko ano yung side na yun na laging tinitake advantage ng mga bashers natin. Pero hindi, yun nga. Kaya kami nagtatanong para malaman namin kung ano talaga yung tawag doon. Kung ano yung explanation na galing dun mismo sa tao. Ayun, ito sabi ni Cypher. Parang feeling ko ito yung pinaka logical na explanation nung sinabi ko. Sabi daw ni H.P. Lovecraft, para hindi matakot, hinahanap ng tao ang logic, fear of the unknown. Nagtatagalog na kasi si H.P. Lovecraft. Sinabi niya yan. Pops, sinabi niya yan. Sinabi niya yan. Oo. Ano yan? Actually, hindi na talaga siya. Anong source? Minsan, Sorsogon, minsan minsan ka-chat ko yan si H.P. Lovecraft. Nag-usap kami ng mga ganyan. Ano yan, makulit din talaga yan pag nalalasing. Kinuwento niya nga sa akin yung Chutuluchu. At saka yung yung Call of Chutulutu. Oo, tsaka yung Leviathan. Minsan nag-group chat yan. Wala daw load si mama. Papasa load daw muna. Anyways, okay, so pray. Yeah, Feeling mo ba kaya mo magbasa ng isa sa mga stories na sinend sa atin? Oo naman. Ako pray, lang. Pray ako, pray. Hindi mo ko tatanungin kung naniniwala ba ako dun sa mga kinuwento mo. O ayaw mo masaktan. Feeling ko naman, hindi mo i-share yung post na yun, hindi ka naniniwala. Kasi masisira nga yung reputation mo. Exactly. Correct. So, naniniwala ka? Ang masasabi ko lang dyan, correct. Hindi eh. May isang side kasi sa'yo kung bakit ako naniniwala eh. Pero siguro kung ibang tao yung nagsabi nun, medyo duda ako eh. Pero basta, bagbasa ka ng story. Okay. Bakit guys. wait lang, ba't ka naniniwala? Ano yun? Hindi, wala. Yung napag-usapan lang din natin. Hindi yung katulad na nung pinost ko na parang sabi ko, pasensya muna, Ana at Ed, sa kanya muna ako maniniwala. Yun lang. Okay. Ayan, kahit si Ayan Tosho tinanong din. Meron kasing pinost dati si Tito James Wu. Hindi pa alam ni Prey na kasama sa The Red Door Podcast si Tito James Wu. Tapos, shinare niya. So parang ako, siya yung kasama namin sa The Red Door Podcast. Sabi niya, what a coincidence. Hindi, pero ayun, yun nga yung nangyari. Pero guys, ito na nga. Magbabasa na si... Ayoko sabihin titay, bahala na kayong lahat na nakikinig dito. Pero magbabasa na si Prey ng isa sa mga submitted na story. So, kapag nag-send kayo ng mga emails, mga submitted stories nyo, may chance na mabasa yun ni Prey. So, Prey, take it away. Grabe naman, anti-pray. Anti-pray. Sige lang, kung anong gusto nyong itawag sa akin. Game. Okay. So, hello mga titos and pray. Sinama ko na in-edit ko yung part na yun. Actually, tito na din ako. Halos same age, siguro tayong tatlo dahil 30 years old na ako. Hala, magkaka-same age daw kayo. Kami na lang, sige. Aakuin na namin yan para sa'yo. Sige, just call me VJ.
Simulan ko na ang kwento ko. Way back 2001 or 2002, I think I was 6 or 7 that time. It was just a normal morning. Lagi akong nagigising ng umaga doon sa bahay namin dati. I think that was around 5:30 a.m. or 6 a.m. Umiihi ako lagi sa tabo doon sa may bintana namin dahil kapag iihi ako sa baba, wala pang mga tao. Grabe naman yun sa tabo. Sorry. Tabo. Oh Okay. no. Take note pala, kapag natutulog kami sa lolo ko, kasama ko ang mga tito ko na kapatid ni Papa. At lagi kong katabing matulog is Papa Lolo ko. That's how I called my grandfather. Ngayon, around 5:30 a.m. or 6 a.m., nagising ako ulit at umihi tapos tinapon ko na. Ito ang pinaka-weird sa lahat. Nakakita ako ng isang tao na naka-outfit ng magsasaka. I think he was around 5'6 or 5'7 ang height. Andun siya sa may papasok sa sariling kwarto ng lola ko. Yung kwarto ng lola ko is nakakortina lang yung pinto, so makikita mo talaga kung sino ang nakatayo doon. Ala, na-imagine ko, natatakot ako. Okay, game. Pagtalikod ko, nakita ko yung magsasaka na outfit na may sombrero pa at nakatingin sa akin. Walang muka. Nagkatitigan kami ng around 30 seconds. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ako nakagalaw, hindi ako makatakbo, at hindi ako makasigaw. Sure akong hindi yan panaginip or sleep paralysis. After 30 seconds, tumakbo ako ng dahan-dahan papunta sa tabi ng lolo ko para matulog ulit. Binikit ko na yung mga mata ko, pero after 5 to 10 minutes, nagising ulit ako. Ito ang pinaka-exciting pero nakakatakot. Nakatingin pa rin siya sa akin, nakatayo, and walang muka, itim lang. That time, hindi ko kinakwento sa kahit anong kamag-anak ko, even sa father and mother ko. Hinayaan ko lang. Then after so many months, around 6 to 7 months later, nakita ko yung kambal ng lolo ko na matagal nang namatay. Nakaupo siya sa upuan malapit sa bintana kung saan lagi nakaupo si lolo. Nakipagtitigan siya sa akin ng mga 30 seconds, tumayo yung balahibo ko pero hindi naman ako totally natakot. Pagkapikit ko ng mga mata ko, bigla na lang siyang nawala. From that point, yung 2 encounters, doon na nagsimula yung pagiging sleep talker at sleepwalker ko. Yung lolo ko ang laging nakakahuli sa akin kapag nag-sleepwalk ako. Fast forward to 2016, I was playing my cousin's guitar sa harap ng bahay namin. Yung father ng kababata ko had passed away already that time, maybe around a year na. Habang nagigitara ako, narinig ko na may pababa ng hagdan sa tabi ko. At first, hindi ko pinansin. Akala ko mother ng barkada ko kasi mabagal talaga yung bumaba ng hagdan. Pero after 3 minutes na walang bumababa, nagtaka na ako. Palakas ng palakas yung tunog, nilakasan ko loob ko, pagtingin ko walang tao. Pero tuloy-tuloy pa rin yung tunog ng naglalakad. Siguro may message pa siya sa amin na huwag kaming maingay kasi gabi na. Around 11 p.m. na, ang weird kasi nangyari pala ito sa cousins ko at pinakakuya namin sa barkada. Around 10 to 11 p.m. din, nagparamdam sa kanila yung same sound of footsteps as if telling them to quiet down dahil marami nang natutulog. So ito na, sa current years, 2024 and 2025, mas lumakas na yung pakiramdam ko. Nakakakita na ako lagi ng mist at ghostly figures na hindi nakikita ng iba. On my part, it's good kasi nakakakita ako, pero never ko nang kinuwento sa ibang tao. Sa bahay tuwing ako yung naiiwan mag-isa, hindi sila tumitigil. Kinakausap ko na lang na, andyan na naman kayo, naglalakad na naman kayo dyan, huwag niyong gagalawin yung mga gamit ko, magkakasubukan tayo. Iba't ibang nilalang din yung nasa bahay. May kapre, kami nabantay sa bahay at lagi niya akong pinoprotect. Sabi ng kasama ko, which is yung barkada ko, nakakakita rin siya. So mga tito, sana mabasa nyo. More power sa Red Door Podcast. Sana ma-interview nyo si Ed
kaluwag. At makagawa kayo ng podcast na may EMF detector kayo. Yun lang, salamat. VJ, sorry. Ako muna. Tatry ko na. Maganda naman yung pagkaka-narrate mo. Anyways, naisip ko lang, no? Bakit? Nawala. Nawala. Ayaw mo na? Bye. Nag-disapray. Ayun. Bye. Bakit ano? Okay. Bakit bawal yung ano? Bakit bawal umihi sa tabo? Bakit? Tabu nga eh. Tabu. Oh my Oo. God, ang bagal Bawal. ko dun. Bawal talaga yun. Anyways, ano mo doon sa isang story? Sorry? Ano yung masasabi mo doon sa nabasa mong story? For me kasi, pag nakakakita ka na talaga, like, pag bata ka pa, parang ma-activate talaga ka. Like, habang patanda ka ng patanda. Kasi, medyo nakarelate ako dun sa sender. Kasi, it was kinda the same. Parang path din na tinake ko before. Like, meron kami dating, ano bang tawag doon? It's a kubo. Parang rest house. Dati pa yun. Dati yun ha, dati yun. Hindi ngayon. Oo, ngayon Ah. kasi hindi na rest house. Guest house na. Nakakainis. Anyways, Okay. parang nakikita ko ng dad ko na binubuksan ko yung bintana at around siguro mga 11 p.m. Tapos, nagtatry akong tumalon. Tapos, parang pag tinatanong ako ng dad ko, saan ka pupunta? Ba't mo gustong lumabas sa bintana? Sinasabi ko lang na na silip ka din, makikita mo sila. Tapos, ang dami nila, palagi. Tapos, parang inaaya nila ako na talon ka. So, hindi ko alam nung time na yun. Pero I tried jumping once. Kasi, yun nga, parang may papakita daw sila sa akin. Tapos Oh my parang God. tinatry nila akong i-lure doon sa parang part ng bahay na wala masyadong tao. Tapos parang mas nagkakaroon ng paranormal. Kasi the thing kasi with those kind of encounters, parang syempre, kapag nasa mas private ka na place, tas naman, kung sumigaw ka, di ba? Like wala namang makakarinig sa'yo. So, feeling ko ganun yung nangyari din sa kanya. Kasi napansin ko yung timing palaging, kunyari, 5:30, 6 a.m. Syempre, tulog pa yung mga tao or 10 or 11 p.m. So, ayun. Kayo ba? Ano bang thoughts nyo doon? Ano bang na-feel nyo? Saan? Doon sa kwento mo? Doon sa sender. Okay. Akala ko sorry mas na-hook. Pinapaliw ka na naman ni James no? Hindi, mas na-hook kasi ako dun sa story ni Prey. Parang mas na-curious ako dun sa, yung parang nilulure siya. Parang ano yan parang similar din yan sa may mga story na narinig ko rin about sa sa mga duwende stories na nangyari din dito, Paps, dito sa may apartment. Kasi meron, ano yun? di ba sabi ko nga sa'yo, dahil sobrang tagal ko na nakatira dito sa may apartment na to, people come and go na yung mga dito, yung mga boarders. So, sobrang dami ko nang nakilalang tao dito. Meron kami isa dating rito, parang kapit kwarto, na dun, alam mo, Paps, kung saan siya nakatira? Saan? Dun siya nakatira din sa may kung saan yung doppelganger. Yung sa may baby? Oo, dun sa may baby, dun din siya nakatira. Kaso ang kwento nun, Paps, barbero, excuse me, barbero yung trabaho niya, Paps. Medyo may katandaan na rin siya. Pero hindi naman niya kwento barbero. Hindi siya kwento barbero. Legit siya. Barbero talaga yung niya. Trabaho niya, Paps. Na-aksidente siya, Paps. Habang papauwi siya, parang nabangga yung trike, hindi tricycle. Bali yung dipadjak. Parang tricycle, pero dipadjak. Nabangga yung trike, bumangga sa isang buhanginan, tapos siya, bedridden siya, Paps. Dahil bedridden siya dyan sa may kwarto na yan, yung malapit dito. May nag-aalaga-alaga lang sa kanya, Paps. Kumbaga may pupunta-punta lang.
Nag-assist, ganyan. Kinuwento So Paps hindi nung... 24 hours. Hindi So, naman may time. 24 hours. May time lang. Kinuwento Paps nung nag-assist sa kanya one time na parang nakaidlip daw siya. Oh. Tapos, ang ang napanaginipan niya, hindi niya alam kung panaginip niya to Paps o gising na siya nung time na to May nakita siyang duwende Paps. Tapos kinukuha na yung barbero. Okay. Na parang inaagaw sa kanya na parang amin na to, dadalhin na namin to sa sa kaharian namin. Parang ganun yung Tapos alam mo Paps kung paano niya na iiwas, paano niya na wala. Meron siyang panyo ng El Shaddai. Familiar ka dun sa panyo ng El Shaddai? Oo, yung may mga nakasulat. Yan, correct. Yan. Inano niya, tinabon niya dun sa may katawan nung lalaki kasi bedridden Bedridden, tulog. Tinabon niya tapos parang bigla na lang daw nawala yung yung nakita niyang duwende. Kwento yan sa amin dati dito. Alam mo kung bakit, Pap? Bakit? Kasi 'di ba yung mga dwarf connected sa mga elves yan di ba? Elf Shaddai? Elf shall die. Kaya pala takot na takot siya dun, Nung nakita niya parang, oh no, I will die. Okay. Grabe, no? Tapos ayun, anyways. Magkakabatas na naman ako. Hindi, okay lang. Hindi, alam mo, Paps, okay lang yan. Kasi, ang aim na natin ngayon is inisin sila. Oo, di ba? Kasi, hindi na natin sila papansinin. Pero ngayon, binabanggit ko. Ang aim na lang natin is mainis sila na mainis lalo hanggang sobrang inis nila, umabot na sila sa El Shaddai. Meron ka pa ba dyang kwento, Paps? Meron pa. Oh, okay. Ang title nito ay ito na yung last natin na kwento. Sige. Last na natin. Kasi baka busy din si Prey. Ang title nito ay Anggala. Ha? Anggala. Gala as in Dora the Lamierda. Explorer. Oo, Lamierda. Okay. Buti ako yung nagbasa nito. Kasi kung si Prey yung nagbasa nito, sasabihin niya, Anggala. Diba? dahil ako yung nagbabasa, Anggala. Tapos pagtatapos niya nabasahin, it doesn't make sense. Bakit Gala? Nakakainis! Ganyan ba ako magsalita? Sino? Ako, ito si Hindi. Ian, nakakainis. Hindi mas ano pa doon, mas doble doon. Sige, go. Try mo. Tingnan natin entry mo. Please, before mabasahin yan, gusto ko marinig. Ano entry mo? Ay, hindi ko kayang gayahin. Saka na, pag may sarili na akong kubo. Magaya ko lang yan pag may sarili na akong kubo. Anyways, ayun, Anggala. Ay, putik na yan. Anggala. Diba? Nakawa na doon. Karma is real, no? Okay. Bakit yung karma? Pag sa akin, ang bilis. Pag sa ibang tao, ang bagal. Anggala. Sabi niya, hi, Spookify. First time ko to. Nagbo-musically ka? Ay, sorry. Hindi lang Akala ko ako nagbo-musically ka. Ang pangit ng angle. Char. Hindi, maganda nga eh. Anggala. Hi, Spookify. First time ko to share a story sa page nyo. Kwento ito ng friend ko sa dati kong pinapasukan. Kwento ito sa kanya ng relative niya noong bata pa ito. Sa madaling salita, kami ay mga dakilang chismosa. So here it goes. Baka kasi humaba pa ang introduction ko. Noong bata pa ang relative ni Ellie, not the real name, si Jezreel to, madalas itong maglaglag. Sorry, anong maglaglag? Maglagalag sa kung saan saang lugar. Kahit hindi niya alam ang lugar. Porket Ellie magladlad agad. Hindi wala akong sinabi magladlad. Sabi ko maglagalag. Okay, go. Nothing against Jezreel Ellie kung magladlad siya. Shoutout pala sa'yo, Jez. Tagal na agad hindi nakita. Alam kong hindi mo naman to mapapanood. Kahit hindi niya alam ang lugar at wala siyang kakilala, ay go pa rin siya. At kung may mapupuntahan namang may kakilala, ay dun siya nakikitulog. In short, nakikigulo sa bahay ng kaibigan. Walang idea ang relative niya sa history o legend ng lugar na pinupuntahan nito. Basta pag ginusto niya, go siya. Then one time, may napuntahan siyang isang lugar somewhere in Visayas.
well-known ang lugar sa mga turista in this generation. But on 1970, well, let that imagination scare you. May friend siya na taga doon sa place, so less afraid siya. Kaya naman agad siyang pumunta sa lugar na yun. Well, matagal na rin niyang hindi nakikita yung friend niya na classmate niya sa isang Catholic school. Mga 3 years na ata as per my friend's story. So, well, nung pumunta siya sa lugar, nakita niyang medyo liblib ang lugar at malayo ang mga bahay. Ilang din sa kanya ang mga napagtatanungan niya, pero itinuro naman sa kanya ang bahay ng friend niya. At nang makita niya ay napansin niya ang lolo ata ng friend niya na nakatayo sa labas ng bahay. Lolo, mawalang galang na po. Andyan na po ba si... Hindi na pinangalanan, Paps. Tanong nito. Wala siya. Wag na, baka mamihasa. Wala siya, iha. Nasa Maynila. Gabi pa ang uwi dito. Sabi nito na dahan-dahang binubuksan ng kawayan na gate. Kasi nung panahon na yon, di pa uso ang bato at bakal na gate. Kung gusto mo, tumuloy ka muna, alok ng matanda. Ay, wag na po. Nakakaya naman po. Kung pwede po, pakisabi na lang po sa kanya na napadaan ako. Pakisabi po yon pagdating niya. Maliwanag nito at umalis na lang sa di malamang dahilan kasi natatakot siya sa matanda. Habang naglalakad, napansin niya ang tricycle driver na nagturo sa kanya ng bahay. Buti di ka pumasok sa loob, sabi nito. Bakit po? Tanong niya na medyo kinikilabutan. Aswang ang pamilyang yun at mahilig kumain ng tao. Yung kaibigan mo, andyan lang siya sa bahay nila, nakakulong sa kwarto dahil nabaliw. Sabi ni Ellie buti na lang at hindi ito pumasok dahil malamang siya na ang magiging hapunan ng pamilya ng friend niya. Sinend ni Finn or ni Gia. Anyways, anong masasabi mo doon, Pre? Ang masasabi Ang galing mo niya, magkwento, no? Para Ha? kang, ang galing mo magkwento, para kang yung sa... Saan? Wait lang! Saan? Na-pressure tuloy ako. Yung sa, like, pag matutulog ka na. Hindi, alam ko O, sige, binabaliw. Hindi, alam ko Wag na. binabaliw mo lang ako. Ganti mo sa pambabaliw ko sa'yo. Hindi, ano nga yun? Hindi, ang galing mo magkwento. Ganda. Wala pa nga yung ibang boses. Parang dapat ganun lagi. Ay, mahirap oh, yun. dapat. Madami nga nagre-request ng ganyan eh. Mahirap yun. Ayun, Pre. Anong masasabi mo doon sa story? Thank you, Pre. Thank you. Gusto ko si Tito Ian muna. Na ano? Magsabi Siya na muna, Ako? anong comment? Alam ko, Comment ko, execution-wise, I would say na okay naman. hindi yun. Yung story. Hindi, sa kwento, parang ano yan, yung mga parang dodge the bullet na naman, no? Oo. Ano? Ano nga ba yun? Hindi. Ito na naman ako sa burnt toast theory. Hindi, no? Hindi, pwede siyang pumasok sa burnt toast theory kasi kung tumuloy siya, edi iba yung outcome. And lahat naman ata, ganun eh, no? Ano yan? May isa pang theory, Paps, butterfly theory ata yon or red string theory na parang nakatahi na talaga based sa destiny kung ano yung mangyayari. So parang kahit ano yung magiging choice mo ngayon, yung outcome is iisa lang. Parang ganun yung... Ikaw ba, Pre, may experience ka ba something na related sa burnt toast theory? Iba yung... Parang ngayon ko lang narinig. Burnt toast theory. Ayan na, tuloy din naman. Kunwari na hindi alam, kahit alam niya yan. Oo. Hindi ko nga alam yun. Burnt toast theory. May inconvenience na nangyari sa'yo tapos sobrang inis na inis ka doon. Tapos biglang nalaman mo na parang okay na rin pala na nangyari yung inconvenience kasi kung hindi man nangyari yon is mas worst yung naging outcome. For example, paalis ka ng bahay mo. Oo, paalis ka ng bahay mo, may naiwan kang something sa sa bahay nyo. Ang ginawa mo, binalikan mo. Nainis ka kasi malilate ka na.
Tapos maya-maya nabalitaan mo na nagkaroon ng karambola, nagkaroon ng aksidente dun sa may highway kung saan ka dadaan. Parang ganun yung Bento story. Yeah. Pero related siya sa horror. I mean, true, real life story. Kaso hindi ko kasi alam kung pwede siya banggitin. Wait, itatype ko muna. Ano? Oh no. Siguro ano na lang. Hindi, okay lang. Ay. Pwede yan, okay lang yan. Sinabi ko na yan dati. Oo, tama sa mga true friends. Ngayon natin malalaman kung madedemonetize tayo. Uy, ayoko na. Hindi, joke lang. Pwede yan. Ay, hindi ko na lang babanggitin yung na yan, yung term na yan. Sige, isip ako na iba ngayon. Okay, sige. Hindi, pwedeng yun. Ibahin mo na lang yung term. Siguro, Massachusetts. Okay, sige. Okay. Anyways, yung basta wag mo lang babanggitin. Sorry. Basta sige. wag mo lang babanggitin yung massacre. Pero sinabi mo. Ay, oo nga, no? Para hindi ikaw yung masisi pag na-demonetize siya. Pero hindi, sige. Go lang, sige. Parang may pupuntahan dapat kami na party nun. Kami ng parents ko. Tapos, pinipigilan ko sila daddy na wag na tayo tumuloy, ganyan. Ang kulit ko, parang ayaw ko pa magbihis nun, ayaw ko mag-prepare, ganun. Tapos, yung mom ko, sinasabihan din na parang masama na yung pakiramdam niya, wag na daw kami tumuloy. Tapos, sakto, dahil nga ang dami nangyayari, nasira yung car namin nun. So, tinatry ng daddy ko na ayusin. It was around 5 p.m. na nun. Papunta dapat kami sa, hindi ko na lang babanggitin yung place. Basta province din siya. Anyways, nasira yung car, parang ayaw mag-start. So, yung dad ko, parang nagpapanik na kasi 7 p.m. yung start ng party. Tapos, there were like 50 people. I think mga around 50 people nung time na yon. And then, naka-receive kami ng call around 8 p.m. Wala na daw lahat ng tao dun sa party. Like, they all died. Yes. Ba't nangyari? So, nagkaroon ng tragic event doon sa pupuntahan namin. So, sabi ng dad ko, kaya siguro ayaw tayong patuloyin kasi may nangyaring, tragic event doon sa place na yun. So, ang ending, ang lala, kasi the next day, as in first time ko ever maka-experience doon. So, may pinuntahan kaming, parang lamay. Alam mo yun sa mga, like, St. Peter na parang, hindi ko alam kung ano yun, kung yun nga ba yung pinuntahan namin. Parang yung pwede mong i-rent for mga lamay-lamay, ganun. Yun, nakakita ko parang kaliwat kanan, may mga coffin lang, may mga kabaong. Tapos yung crazy nung part na yun is nakikita ko kung sino yung nasa loob before pa ako sumilip kasi nakatayo lang sila dun sa gilid. Tapos yung isa sa mga namatay is yung best friend ng dad ko. Tapos, ano doon? Nagkaroon nga ng Massachusetts doon? I remember. Parang ganun. Pero, hindi ko, tinatry kong like i-research. Pero nung time kasi yun, around 2000 something. So, hindi ko alam kung na-news ba siya or something. Di ko din matanong sa mom ko kasi it's a very sensitive topic. Yun lang. So, nakita ko yung best friend. Oo, nakita ko yung best friend ng dad ko. Alam niyo yung malungkot, namatay din yung anak niya. Tapos magkahawa kami sila. Yeah, batang-bata. Parang around like 5, 6. Batang lalaki. Tapos kahawak lang sila nung dad niya. Tapos parang nandun ako sa may parking nun. Kasi nga,
nakikipag-usap si daddy sa loob. Like, chinichika niya, ano nangyari, ganyan-ganyan, nag-investigate. So, parang nakahiga lang ako nun sa may kotse namin. Tapos nasa may parking lot kami. Tapos, naka-open yung pinto ng car namin. So, kita ko nakatayo sila doon. So, grabe, tumutulo lang yung dugo, ganun. Nakakatakot talaga. Tapos yun, nagsasabi sila sa akin na parang, dinidescribe nila ano nangyari. Syempre, batang-bata pa ako noon. Parang, around 7 or 8 ata. Not sure. Tapos, hindi ko alam kung papaniwalaan ako ng parents ko. Sabi ko, uy, nakita ko yung ganyan-ganyan. Tapos sinabi ko nila yung knowledge na nalaman ko. But I'm not sure if that was resolved. But yun yung burnt toast theory ko. One of the unforgettable moments. Kasi sabi ko, kung tumuloy kami nun, kasi pinipilit talaga ng tatay ko. Parang, na lang. Siguro, I don't know, baka wala na din ako dito, ganun. Oo nga. Yan. Di wala tayong bagong host ngayon sa The Red Door Podcast, Season 5. Oo nga. Pray, na-curious ako, ano yung cause of death nila? Gunshots? Parang shooting. Parang, Yeah. Oo. Yeah. Everyone in that party. So, I don't know talaga. I really don't know. Parang, madami na din eh. Like, nung bata ako, parang very strong yung feeling ko kapag may mangyayaring masama. As in, dami ko encounter sa mga burnt toast theory. Pero puro intense moment. So, Ang kapag bigat may ba, mga guys? nararamdaman ka na sa atin, lalo na sa mga events natin, sabihin mo kami Ayan. Wala naman. Buti naman. Ayan, so, ilang oras na tayo? 1 hour and 11. Uy, 111. Angel number. Maalam Angel ka rin ba number. sa angel number? Yeah. 111 means like a new beginning. Oh, a new beginning ng Season 5. Nice. Yes. Ayoko sabihin. Sige, Dito. natuloy na. I-chat ko, basahin mo pero wag mong basahin Ayan, ano ibig sabihin yan? Hindi ko Needs sasabihin yan. Ano? Hindi ko sasabihin yan. Oo, wag mong sabihin. Ayan. Anyways, ayun na nga. So, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga kalokohan ng mga pinagsasabi namin, sama kayo sa mga live recording namin na surprise lang namin binabagsak sa sa tawag doon, sa community na group chat. Ayan, kung hindi pa kayo nakalike sa page ng The Red Door Podcast PH sa Facebook and Instagram, follow nyo lang. And syempre, since andito na si Prey, kung gusto nyo rin ng mga reading, saan kanila pwedeng i-contact Prey? Sa bahay, charot. Yan. Joke lang. Perfect. Yan ang gumaganda ka na. Perfection. Ano yun? Cinema. Ano yun? Absolute Absolute cinema. Okay. Alam nyo na yun, lagi naman ako nagpo-vlog. Pero charot lang. Punta lang kayo sa Beyond Senses. Guys, try nyo naman yung ibang reader. Wag puro ako. Magaling din sila. 'Di ba? Oo, alam mo Alam ako, mo yan. Alam nyo yan. paborito ko na, kasi pinatry sa amin ni Prey yung mga ibang readings. Paborito ko si Eve. Ako rin, Paps. Eve. Alam mo nung binabasahan ako ni Eve. Live ba yun sa'yo? Live yun sa'yo? Oo. Sa akin recorded pero parang andun lang. galing. Parang live yung Sa akin, kahit na recording. sa akin Zoom call. Tapos nung binabasahan ako ni Eve, sabi ko, parang mas magaling to kaysa kay. Charot lang. Charot reader. Oy, hindi Hindi ako masasaktan. Charot lang. Charot reader. Okay lang. Sabi ni Hindi, Ayan hindi. Tosyo, parang gusto kong masampulan ako ni Ate Prey. Ano ba, sampal? Oo. Pwede naman daw. Hindi, Guys, check nyo yung page, Beyond Senses PH. Andyan yung mga services na ino-offer nila. Sinubukan namin ni Tito Ian, tinry namin, and sobrang
sobrang kakaibang experience. Alam niyo, wala pa kayong feedback. Ito na, Biniread ko yung echoes of it's like- before nyo. Wala ba? Hindi mo Ayun pa nga, wala pa. nababasa. Wala na, Wala hindi mo pa pa. nababasa. Wala na. Hindi, Read nabasa ko ko na yung asa. Nabasa ko na yung akin. Kaso, nung binasa ko siya, nasa event ako. Kaya nakalimutan ko may feedback form pa pala for that. Pero yun, sige, mamaya. Gawin ko after. Pero, may question pala ako, no? Pwedeng hindi mo sagutin. Okay. Pwedeng hindi mo sagutin. Minsan ba, Sige, kunwari, may nakita kayong reading na hindi maganda. Talaga bang sinasabi nyo or minsan iniiwasan nyo para lang din hindi magkaroon ng paranoia yung tao? Sorry, oh my God, wait lang po sa ako. Wait lang guys. Sige. Nabahan ako. Hindi kasi, yung ilaw kasi dun sa bar, parang gusto niyang lumambitin. So, naghugis sungay. Parang may sungay. Hindi kasi pusa yun, di ba? Parang kung gumano yung anino, nakakatakot nga naman talaga yun. Ayun, sorry. Anyways, para sa akin, sinasabi ko siya, but not directly sa paano ko nakikita. Magbibigay ako ng example. Let's say, nakikita ko na hindi mag-workout yung board exam or like yung visa mo, ganun. Parang nakikita ko na ano yung pwede mong gawin about it. Like, for example, sa board exam, syempre, hindi pa naman siya nangyayari. Mangyayari pa lang siya. So, in a way kasi, mas prefer ko na sabihin na lang na, alam mo, makakapasa ka naman. Whatever I see. Tapos, nakikita ko ano yung reason kung bakit hindi. So, if it's related to the client's emotion or like yung mentality nila that day, tinatry ko siyang sabihin agad para alam mo yun, like baka maka-help pa din. Kasi sometimes kapag malayo-layo pa yung exam tapos sinasabi mo yun dun sa person, mas namomotivate sila. Kasi for me talaga, like, syempre, di ba, tarot is just a guidance, but mas prefer ko na lang magsabi ng truth kahit magalit ka sa akin. Kasi, wala lang. Like, I don't like lying. Pero parang feeling ko kung ako, feeling ko may part din naman sa inyo na parang kapag na-read nyo na ba, absolute ba siya or pwede nyong sabihin na magbigay kayo ng hint na kailangan mong iwasan to para hindi maging ganito talaga yung outcome? Yeah. Oo. Parang, hindi naman kasi porket anong sinabi namin dun, parang yun na yun. Depende pa rin if susundin mo yun. Ito, perfect example to. Let's say, meron kang relationship na sobrang tagal na. Syempre, mahal mo yung tao. Paano kapag nakita namin na kahit ano talaga ang gawin mo, hindi talaga yung mag-workout or hindi talaga yung magbabago. Especially kapag yung relationship is very abusive. Nakikita kasi yun eh. Like, wala na. Kahit mag-intay ka siya ng 2 years, 3 years, wala talaga. Uulit lang yung person na yan. Parang mahirap for the other person, which is the client, to accept the truth. So, ginagawa ko, I say what I see, but in a point na parang depende sa'yo. If susundin mo yan, parang alam mo yun, like this is the consequence if ever you chose that path. Like depende na sa'yo. Tapos yun, parang yung iba prefer nila na okay, gagawin ko pa din. Tapos parang pag nangyari na, oo nga no, hindi nagbago, okay. Kasi maganda pa rin na alam mo yun, like na-experience pa rin nila talaga. Kasi ang hirap eh, like hindi naman talaga natin, kahit nakikita ko yung energy, like aura, like di ko pa rin naman alam if yun talaga yung mangyayari. So, ang lagi kong sinasabi sa mga people is guidance lang to. Mas tama pa din na ma-experience mo siya on your own and make your own decisions. Parang gawin mo lang siyang basis, pero hindi mo to dapat gawin na parang by the book na ito yung sinabi ko, kailangan dapat hindi mo ituloy yung gusto mo or something. Ayoko lang na nag-change kasi ng parang
alam mo yun, ito na yung pinlano mo eh. What if for like Ah. 2 years, yun na yung gusto mong gawin. Tapos parang i-enter ako dun sa scene, huwag mong gawin yun, hindi yun okay. Oo. Yun, ganun. Correct. Anyways, meron kaming isang member dito na parang gustong read sa'yo through the services ng Beyond Senses PH. Pero Senses. may question, payag ka ba na ang bayad vegan longganisa? Uy, masarap yun, okay naman. Oh, masarap. Oh, okay lang. Pero kailangan, deliver. Ano yan, kailangan daw, yung value ng reading ay same sa value ng vegan longganisa. Plus shipping. Oo. Tapos pag ako yung magre-read, kailangan may lutong vegan longganisa. Tapos, Kailangan ko muna kumain. correct. Tapos sa sobrang ganda nung read, buong kalye Crisologo yung pinadala, no? Magulat kami, may nakalagay na, paglabas mo ng bahay, may May kalesa. may kabayo. Nagkakalesa siya, pamula din hanggang dito. Tapos alam mo kung ba't may kalesa? Bakit? Chariot for tarot. Pagkatapos mo mag-tarot reading ito, mag-chariot riding ka. In fairness, ang witty. Tama yan. Ang galing. Omsim. Ayun. Ayun. Yun sa mga nakikinig sa amin na kung mahilig kayo sa mga vegan longganisa, vegan na as in V-I-J-N, hindi yung V-E-G-A-N. Oo. Meron kaming tawag dito, community member na nagbebenta ng goods from Ilocos. Paps, buti nilinaw mo kasi baka next time may mag-PM meron ba kayong gluten free? Di ba? Anyways, ayun na, maraming salamat, Prey. And sobrang okay itong unang episode natin. So yun, siguro na-reach na natin yung before tayo mag-close, ayan, sa mga hindi pa naka-follow sa The Red Door Podcast PH, follow nyo kami sa Facebook and Instagram. Ako personally, follow nyo ako sa social media platforms ko, Tito Ian Lee sa lahat. Ikaw, Tito James? Oo, follow nyo ako, pero kung papainitin nyo lang din yung ulo ko, biro lang. Follow nyo ako sa lahat ng social media. Tito James Zuna yan sa lahat. Ayan, and ikaw naman, Pray? Follow niyo ako, Pray for Me sa IG. Tapos, Pray yung page ko. Yun lang. Walang walang any creativity. Pray. Hindi, lalagay din namin yan sa description. Tapos siguro pakilinaw na lang yung spelling kasi maraming nalilito minsan. Ay, sorry. P-R-E-I. Yun. P-R-E-I. Pray for me, P-R-E-I-F-O-R-M-E. Ayan. Tapos use the code TRDPPH to get 0% discount sa Beyond Senses PH. Correct. But wait, there's more. If you avail right now, you'll get vegan longganisa for free. Wow, dami naman. Nagkaroon ng partnership yun. Sa lahat ng mga brands na nakakapanood ng episode na ito, nakita nyo naman siguro kami kung paano kami sa pagdating sa promotion, kung paano kami sa may marketing. Kaya if ever, huwag kayo mahihiyang mag-email. Sabay. Saan nga ba, Paps? Saan nga ba sila mag-reach out dapat? Sa kwentongrdp@gmail.com, isend nyo lang yung mga proposals nyo and kami na ang bahala sa lahat. Yes. Come through makeups. Tama. Ayun, maraming salamat sa mga nakikinig. Ito yung unang episode ng Season 5 ng The Red Door Podcast PH, and madami ang may gusto na gawing host na si Prey. So ito, binigyan na namin sa inyo. And syempre, para magstay siya, mag-avail pa kayo ng services ng Beyond Senses PH. Pero hindi, ayun. Make sure naka-follow kayo sa mga social media accounts namin para maging updated kayo sa mga i-release namin. Meron pa ba kayong idadagdag, James and Pray? Eto, bago pala ako mag-end, tuturuan muna natin siya. Ang ending, ganito. Paps, sampulan muna natin. Okay. Ako nga. Hindi. Bali siya na kasi yung magiging dulo nito eh. Para at least alam na sa susunod. Oo. Game.
Ikaw na, sabi mo. Hi guys, so ito nga pala ang The Red Door Podcast. My name is Tito Ian. And ako naman si Tito James Zhu. And my name is Prey. At kami ang The Red The Door, Red Door Podcast. Podcast. Redder Podcast PH. Bye. Let's go! Let's go, tapos na. so, tatlo na tayong hindi sabay-sabay. Ayun, Thank you, maraming guys. salamat sa mga nakikinig. And ayun, kita-kits tayo sa next episode. Hindi ko alam, magkakaroon ba tayo ng episode? So for now, medyo balik muna tayo sa weekly episode. Pero, hindi to magstay na ganun. Depende yun sa magiging, schedules namin. Pwede mag-request. Ano yan? Sige. Pwede tayong maglagay ng Christmas outfit. Naka-headband tayo, reindeer. Sige. Okay, so next episode, wala na po si Prey. No, grabe naman. Bakit? Parang ang cute tayo. Para matatap Christmas, natin different brands. Ito, Okay, naka-Christmas na ako ah. Sige, Santa. ako na lang. Sa mga brands dyan, ako po, willing ako mag-adjust. Nakikita nyo naman yung perseverance ko. Sige, ako na lang next time. Hindi ko na kayo sasama. Naka-Christmas na nga ako. Ayan o, Santa. Hindi yan Santa Santa. na. Ay, meron pala sinabi si Cypher dito, pag nag-collab ang Beyond Senses at Vegan Longganisa, magiging Vegan Senses. Hala, nagutom ako. Oo nga, no? Vegan senses. Tapos kapag nagsuot na tayo ng ganun, from Red Door Podcast to Reindeer The Podcast. Reindeer Podcast. Ay basta ako, gagawin kong bubuhayin natin siya. Sige guys, ano yung sige. yung next request niyo? Wala kasi kaming Christmas eh. Ay, Ano ka ba? Pagan kasi kami. Paano yan? Naniniwala ka pa rin dyan kay James Wu hanggang ngayon? ay, loko ka. Akala ko totoo. Anyways, ayun Ayun. na nga. Bye. Anyways, ayun. Kita-kits sa susunod na episode, guys. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.